Maaga silang sinundo ni Zane kinabukasan, 6:00 pa lang ay naroon na ito. Magalang naman nitong kinausap si Papa Frederick, Mama Maria at Daniel, at nangakong dadalaw-dalaw pa rin si Jay-Z sa kanila. Jack was sitting in a corner, just watching their every move. Nang may sakay ang mga malita sa compartment, ay nagpaalam na si Selena sa lahat. Jack held her hand and hugged her, pagkatapos ay si Jay-Z. Nakita niyang nagtiim ang bagang ni Zane, ngunit hindi nito pinigilan si Jack sa ginawa. Si Jay-Z ay umiyak naman, na tila naintindihan ang mga pangyayari. Niyakap ni Selena ang anak, saka niyayang sumakay sa kotse. Wala silang imikan ni Zane, habang palabas ng gate ng subdivision. Nakatuon ang paningin nito sa daan bagamat madilim ang mukha nito. Si Jay-Z ay tahimik lang din sa likod ng kotse, at nakatingin sa bintana. She closed her eyes. In few more minutes at nasa teritoryo na siyang muli ng mga Albano. Did you tell our son about me? Nagmulat si Selena ng mata, ngunit iniwasang salubungin ang tingin ni Zane. Hindi nakaligtas sa kanya ang mahina ngunit madamdaming tinig nito, not the arrogant and domineering Zane Chino. Nang umiling siya ay inihinto ni Zane ang sasakyan, sa isang maliit na parke at bumaba. Binuksan nito ang pintuan sa likod ng kotse, kinarga ang anak at ibinaba sa park bench. What are you doing, Zane? Hindi ko alam kung paano ko ipapakilala ang sarili ko sa anak ko, Selena. Tell him I'm his father at hindi ng Jack na iyon. Tumapat ito sa anak, at hinaplos ang mukha. His eyes sparkling with unshed tears, kumurap ito ng kumurap para hindi tuluyang malaglag. Si Jay-Z ay nakatingin lang sa ama. Stop crying. Wika ng maliit na tinig ng anak kay Zane. Yumuko ito para itago ang palm attack na luha. Si Selena naman ay naging emosyonal din. Lumunok muna siya bago nagsalita sa anak. Jays, do you know who he is? He's Daddy Zane. Daddy Zane. Yes baby, he is your daddy. Daddy Jack, wika nito na tila ba itinatama ang sinasabi niya. In his young mind, si Jack ang alam nitong tinatawag na daddy. Yes, you have Daddy Jack. But you also have Daddy Zane. Daddy Zane, itinuro nito ang ama at ngumiti. Sukat yun ay mabilis na niyakap ni Zane ang anak ng mahigpit. Give Daddy a bear hug, baby. Pabulong ni Zane na sabi, at gumanti naman ng yakap ang anak. Hindi ni Selena maiwasang maluha sa tagpong iyon. Nang lumayo siya kay Zane, ay hindi na rin siya umasang makikita pa ni Jay-Z ang ama. At masaya siya ngayon para sa anak. Nang bumitaw si Zane sa pagkakayakap kay Jay-Z, ay bumaling ang tingin nito sa kanya. Umiwas siya ng tingin ngunit kinarga nito ang anak at lumapit sa kanya. From now on no more Jack. It's just you and me and Jay-Z. Umawang ang labi ni Selena para magpaliwanag, na hindi niya ilalayo ang anak kay Jack, ngunit halik ni Zane ang lamapat at hindi siya nakapagsalita. He wrapped his arm around her, at idiniin ang mukha para hindi siya makapalag. His kisses went deeper and it lasted a minute or two. This is one of the happiest mornings in my life. Umakbay ito sa kanya at iginiya siyang sumakay muli ng kotse, habang karga pa rin ito ang anak. What do you want for breakfast, baby? Do you want fried chicken and spaghetti? Do you want French fries? Inilapag ni Zane ang anak sa backseat, at hinintay ang sagot ng anak, na namilog naman ang mata nang marinig ang French fries. French fries. Yeah, I like French fries. Then French fries it is. Kamandat ito sa anak bago isinara ang pinto, at sumakay sa driver's seat. Inayos ni Zane ang interior mirror, sa paraang nagsasalubong ang tingin ng mag-ama. Sa daan ay nag-drive-thru sila para sa French fries ni Jay-Z. Tuwang-tuwa ito lalo't may kasama pang laruan ng inabot ng ama. Ginagap ni Zane ang kamay niya, nang mapansing hindi siya nagsasalita, ngunit dagli ding binitawan nang makitang may tumawag sa telepono nito. She saw the name registered on the screen, and she met Zane's eyes. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya dito. Yes, Margo. Of course. I told you your car will be at your doorstep tomorrow morning. Ibinaba na ni Zane ang telepono, at muling lumingon sa kanya.
Tulad ng sinabi ko nung unay wala akong pakialam sa affairs mo, Zane. Lantaran man yan o hindi. Ginagawa ko lang ito para kay Jay-Z. Wika ni Selena nang tangka itong magsalita. Margo and I are good friends. She helped me find you, kapalit ng paglabas ng BMW niya sa custom. Don't use it as an excuse, para makipagkita kay Jack. You will never see him again. Oh please, Zane, nag-usap na tayo dyan. Nabuhay tayo ng 4 na taon nang wala ang isa't isa, at nakaya natin. Bumawi ka sa anak mo sa panahong nagkalayo kayo. I'm fine. Hindi natin kailangang magpanggap. Hindi na umimik si Zane, hanggang sa makarating sa mansyon ng mga Albano. Maya't maya ay sinisilip ang anak sa interior mirror at kinakausap. Tuwang-tuwang sumalubong naman ang ina ni Zane sa kanila, at agad kinarga ang apo. Jay-Z was overwhelmed by their presence, at naiiyak na umaabot sa kanya. Their faces were stranger to him. Kahit ang matandang Albano ay naroon, ngunit hindi ni Selena mabasa ang anyo nito, na nakamasid lang sa kanila. Alam niyang hindi nito inaasahang babalik silang muli doon, at siya ang may gustong ipakasal si Zane, sa Daylan para mabawi ang pamamahala sa airline company. Mula sa likod ni Selena, ay sumulpat si Ezekiel at sabik na yamakap. Gumanti siya ng yakap dito at kumuha ng lakas ng loob. Sa lahat ng tao sa bahay na iyon ay kay Ezekiel pinakapalagay ang loob ni Selena. Welcome home sister, we missed you. Sa pagbitaw niya dito ay napako ang tingin niya kay Zane, na blonde ka ang mukha. Jay-Z looked a lot like Zane, when we were his age. Masaya kaming narito na kayong muli. Nakita ni Selena na umakyat sa kwarto si Zane, dala ang kanilang mga gamit. Gusto niyang magprotesta kung bakit sa kwarto nito dinala, lahat ng gamit pero pinigil niya ang sarili. She will deal with him later. Lahat ng atensyon ay nasa kanyang anak, Zane's mother, Ezekiel and Xandro. Ipinakilala rin ni Ezekiel ang anak nito kay Hailey, na napag-alaman niyang pumanaw na dahil sa cancer. Nalungkot si Selena para sa kaibigan. Hailey was her best friend when she was at Albano Corporation, at hindi niya inaasahang mawawala ito ng maaga. She also felt sorry for Ethan for losing his mother, at a young age. Sa kabilang banda ay maswerte na rin ito dahil si Ezekiel, ang ama at hindi siya pinabayaan. Just like Frederick to his brother Daniel. Pagpasok ni Selena sa kwarto ni Zane, ay nagulat siya sa bagong ayos nito. Wala na ang ibang gamit, at ang pumalit ay isang kamang pambata na puno ng laruan, maging ang wallpaper ay pambata na rin ang design. May kalakihan man ang kwarto ni Zane, ay napuno iyon ng mga gamit para sa anak. We can't share room, Zane. Kinuha niya ang malita, at akmang dadalhin sa kabilang kwarto nang pigilan siya ng asawa. Hannah's using the other room. Who's Hannah? Hailey's sister. Dito siya pinapauwi ni Ezekiel. Isang O, ang lumabas sa bibig ni Selena. Ang mga kwarto sa ibaba ay sa katulong na, ipinapagamit at wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa silid ni Zane. She was caught off guard, or Zane purposely did it. Or both. At sa tingin mo papayag akong magkahiwalay tayo ng kwarto. May pilyo sa ngiti ni Zane na ikinainis niya. Maya-maya'y kumatok si Xandro, hawak ang anak na naiiyak na. Naiwan kasi ito kalaro ni Ethan kanina, at baka hinahanap ang presensya niya kaya ito tila iiyak. Lumiwanag naman agad ang mukha ng anak, nang makita ang mga larwang nasa bagong kama nito. Tuwang-tuwa itong tumakbo at hindi na siya pinansin, at si Zane. Naghubad ng pang-itaas na damit si Zane, kaya inilayo ni Selena ang tingin dito, bagamat nakita niya sa sulok ng mata, na isinunod nito ang pantalon. Lumalakas ang kabog ng dibdib niya sa kaisipang magkatabi silang matutulog mamaya, at wala siyang magagawa kapag nagpumilit itong angkinan siya. Binuksan niya ang kabinet at inilagay ang mga damit nila ng anak. Nang mapagtantong matatagalan si Zane sa banyo, ay nagmadali siyang nagbihis. Napakislot siyang bigla nang mula sa likod ay hapitin siya ni Zane, halos hindi pa niya naibababa ang best-idang suot. I missed you. Bulong ni Zane sa tenga niya, na nagpatindig ng balahibo ni Selena sa batok. Zane can instantly affect her by his touch, just like before at naipagkakanulo siya ng sariling katawan. Nang iniharap siya nito sa kanya, at hinalikan ay hindi siya nakapagprotesta.
She would never forget how he kissed her, and she longed for that kiss for a long time, sa kabila ng kataksilan nito. Naglandas ang kamay ni Zayn sa leeg niya, habang patuloy ito sa paghalik. She can hear him breathing hard, in between kisses. Naglandas pa ang kamay nito patungo sa katawan niya, na nagpawala lalo sa kanya sa matinong kaisipan. She wanted him to stop but she can't. Naghahalo ang samot-saring damdamin, ngunit nangingibabaw ang pag-ibig niya dito. Nagring ang cellphone ni Selena, na nasa ibabaw lang ng kama na nagpagising, sa kanyang katinoan. She instantly pushed him away, at dinampot ang telepono. It was Jack. Napatingin siya kay Zayn pagkasagot niya. His face was dimmed, and in controlled anger. Lumabas siya ng balkonahe para lumanggap ng sariwang hangin, at para hindi marinig ni Zayn, ang pakikipag-usap niya kay Jack. Makalipas ang ilang sandali ay nanatili siya roon, at tinanaw ang paligid. Kinumusta silang mag-ina ni Jack, at tinanong kung makakapasok siya bukas. Nasa himig ni Jack ang lungkot. Suddenly her life becomes complicated. Si Zayn ay pilit siyang ibinabalik sa buhay nito, samantalang si Jack ay pinipilit namang pumasok sa buhay niya. She was sure her heart will forever be with Zayn, at narito na silang muli sa piling nito. Pero hindi pa rin niya matanggap ang kataksilan nito sa kabila ng paghingi nito ng tawad. Hindi ni Selena kilala si Margot, na nauugnay ngayon dito, at kahit anong pilit ni Zayn na magkaibigan lang sila, ay hindi niya magawang paniwalaan. She loved him, yes. Love him still. But trust, never. Pumasok si Selena sa kwarto, at nakita si Zayn na nanatili sa kinatatayuan nito, wearing the same expression he wore after she received Jack's call. Pinilit niyang ignorehin ito at casual na nagsalita. Kailangan ko nang pumasok ulit sa opisina bukas. 2 weeks lang akong matey train ni Jack. She avoided to look at him, but she heard him uttered a curse. Sa Albano Corporation, kapapasok. Sa'yo pa rin ang posisyong iniwan mo, Ezekiel took your place, in your absence but you're here now. Malamig ni Zayn na sabi. I resigned from that job, even before I left, Zayn. Pumayag akong bumalik kaming mag-ina dito, pero sa Roscoe pa rin ako magtatrabaho. They're my family at dapat lang na doon ako magtrabaho. Tuldok, naningkit ang mga mata ni Zayn sa sinabi niya. Hindi pa ni Selena na ipapaliwanag kay Zayn kung ano ang koneksyon niya sa mga Roscoe. Hindi ko alam kung paano ka napunta sa mga Roscoe, Selena, pero kung pamilya ang pag-uusapan, ay kami ang pamilya mo ngayon. You, me, and Jay-Z. Kaya sa Albano ka magtatrabaho. Oh please, Zayn, don't use me that look my wife. You and Jack will never get a chance, sinasabi ko na sayo. Pagkasabi ni Zayn ay lumabas ito, at pagalit na isinara ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto ay narinig ni Selena, ang papalayong sasakyan. Zayn was furious, and cannot think properly. Matapos ang pagtugon ni Selena sa halik niya kanina, ay natitiyak niyang may damdamin pa rin ang asawa sa kanya. But that one phone call made her change her mood, and walk away easily. Pagkatapos nitong makipag-usap sa Jack na iyon, ay nanatili pa itong nakatitig sa kawalan. Sadness filled her beautiful face. At hindi ni Zayn matanggap na dahil kay Jack, kaya ito nalungkot. He could have set her free, dahil siya naman ang nanakit sa asawa sa pagtataksil niya. But he can't. Tatanggapin na lang niya ang ganitong sitwasyon. Selena is with her, while she loves another man, masakit man ay wala siyang magagawa. He can't lose her. Not in his lifetime. He was driving but he was lost, gusto lang ni Zayn lumayo, dahil sa sakit. Nang lumayo kanina si Selena para kausapin si Jack sa telepono, ay gusto niyang magalit at itapon sa pool ang cellphone ng asawa. But that would be foolish. Paglagpas sa stoplight, at nag-U-turn din si Zayn para bumalik sa mansyon. Napawi na ang galit niya. Naisip niyang ipasyal ang anak sa Resorts World, at bilhan lahat ng larwang maibigan nito. Then they could watch a movie, and eat at his favorite restaurant. Kailangan ni Zayn, bawiin ang panahong hindi niya nakasama ang mga ito. And he will do everything to make Selena fall in love with her again. Halos maghapon silang nag-ikot-ikot sa Resorts World. Kasama si Zayn at Jay-Z.
Tuwang-tuwa ang anak sa pamamasyal, at pagbili ng kung ano-anong larwang maibigan, na halos hindi na nila mabitbit. Maya't maya ang punta ni Zane sa parking lot, para isakay sa kababalik ulit sa loob, para maglakad-lakad pa. Lagi nitong karga ang anak, habang ang isang kamay ay hawak ang kamay niya, na hindi naman ni Selena tinutulan. Matapos nilang kumain, sa paboritong fast food ng anak, ay sa isang high-end restaurant naman sila kumain. Nakita ni Selena kung paano alagaan ni Zane ang anak, at masaya siya na sa wakas ay nakilala ni Jay-Z ang ama. Alas 7 na sila nakabalik ng mansyon, at naroon na si Ezekiel, na nakikipaglaro kay Ethan sa living room. Umakyat si Zane para ipasok ang ibang larwang pinamili, na tinulungan ng katulong. Mukhang nag-enjoy ang pamangkin ko ah. Kinarga nito si Jay-Z at nagpahalik dito. Puno ng laruan ang sasakyan, siguradong ilang araw pa ang lilipas, bago nito pagsasawaan ang mga iyon. Wika ni Selena. Binilhan din ni Zane, ang pamangkin na si Ethan. I'm glad na nagkakaayos na rin kayo ni Zane, Selena. You had no idea kung gaano hinintay, ng kapatid kong iyon na makabalik kayo dito. Para kay Jay-Z, Zek, I owe it to my son. She smiled. Kung tuluyan man silang magkakaayos ni Zane, ay panahon na lang ang makapagsasabi. Nakikita ko pa rin ang agam-agam mo. Madalas ay nakatingin ka sa kawalan. Naiwan mo ba ang puso mo sa mga Roscoe? May himig panunokso nito. Na kay Jay-Z ang puso ko, Zek, walang makakakuha noon. Ano nga pala ang nangyari kay Kathy? Bakit si Margot ang nauugnay ngayon kay Zane? Pinilit ni Selena, na maging kaswal ang tanong na iyon. Kahit sabihin niyang wala na silang pakialamanan ni Zane, ay gusto niyang malaman ang totoo. Hindi niyo ba napag-usapan ng asawa mo? Zane will never tell the truth. Kailangan niyong mag-usap, para maayos ang relasyon niyo, Selena. Zane also has an issue with you and Jack, but he's willing to accept the past in order to move on. Ang mahalaga sa kanya ay nakabalik na kayo dito. But to answer your question, ang minsang pagkakamali ni Zane kay Kathy, ay dahil sa selos niya nang akala niyang may relasyon tayo. Hailey was pregnant at that time at natiempuhan ni Zane, nag-uusap kami ni Xandro, about her pregnancy. Hindi ni Zane narinig ang pangalan ni Hailey, kaya naiugnay niya iyon sa'yo na nooy nagdadalantaw na rin. But that was just once. Matapos ni Zane malaman ang pag-alis mo'y, ibinenta niya na ang kondo at dito na umuwi araw-araw. I hate him for thinking the worst in me, Zek. Ganoon ata minsan kapag nagmamahal, nawawala tayo sa reasonang, nabubulag tayo ng selos, pride at kung ano-ano pa. But the truth remains, Selena. Zane didn't give up. Kung paanong hindi kayo mahanap, ng mga investigador ay hindi namin alam. Nang madako ang tingin ni Selena, sa ikalawang palapag ng bahay ay naroon si Zane, at matiim na nakatingin sa kanila. Nakabihis na ito. For a moment, they stare at each other. Hanggang si Selena ang magbaba ng tingin. May dumating na babae na agad sinalubong ni Ethan. Must be Hannah, though hindi ni Selena makita, ang pagkakahawig ng dalawa kahit magkapatid. Hailey is beautiful but this one, has an exotic beauty. Hindi rin nakaligtas ang hindi pagpansinan nito, at ni Ezekiel. She smiled at Hannah, and introduced herself. Ngumiti naman ito ng matamis sa kanya. Nang nakalayo ito sa sala, at umakyat sa kwarto saka siya nagsalita. She's beautiful. They're both beautiful actually, sa magkaibang paraan nga lang. And stubborn. Like you. Naiinis nitong sagot, at iniwas ang mata sa kanya. She noticed something was going on, between the two, pero hindi ni Selena isinatinig. What happened to Hailey? Paanong hindi naagapan ang sakit niya? She must have known it for a long time, pero natatakot siyang magpagamot. Nang inamin niya sa akin ay stage 4 na, at sunod-sunod na ang pagpasok sa ospital. Ang sabi ng mga doktor ay maswerteng nairaos niya ang pagbubuntis, nang walang komplikasyon sa bata. Meaning, nandito pa ako'y alam niya nang may sakit siya. Yes, nagpakasal ba kayo? Umiling si Ezekiel. Ni wala kaming hinala na kayo pala. It's complicated actually. Hindi naman talaga kami ang magkarelasyon. What? Don't tell me you're like your brother, Ezekiel. Biro ni Zane dito, kumpara sa reputasyon ng asawa sa mga babae. Si Ezekiel,
ay mas may pagpapahalaga sa commitment at relationships. Oh, no. Your husband was the worst, Selena. But he changed because of you. Hailey and I were good friends. Pareho kaming lasing, we were having a good time. I don't know. Minsan lang yun at hindi na naulit, pero nagkaroon ng resulta. Hailey loves you, Zach. She admitted it after she found out her pregnancy and I offered marriage but she refused. Hindi ko alam na may pinagdadaanan din kayo ni Hailey noon. Akala ko'y ako lang ang may mabigat na problema. Kaya kung ako sa'yo, aayusin mo ang problema nyo ni Zane, dahil maikli lang ang buhay. But why is Hannah here? Hindi ni Selena pinansin ang sinabi nito. Mula nang ipinanganak, ay hindi gaanong naaalagaan ni Hailey si Ethan, dahil sa trabaho. Nung huli ay sa pagpapagamot naman, madalas nauubos ang oras. Nasa akin ang custody ng bata, pero hindi ko maititira ang anak ko dito, nang puro katulong ang kasama. I need to fill your position, when you left kaya busy din. Ako sa opisina. It's yours, Zach. Hindi ko yun babawiin sa'yo. It's in the company's regulation, na hindi pwedeng magkaroon ng ugnayan ang mga empleyado, kaya ako nag-resign. Oh, Zach, kayo na ang may-ari ng kumpanya. For sure you can break your own rules. Regardless, Selena, you belong there. Sa Roscoe na ako magtatrabaho. I am now part of the board. Did Zane approve? Alam mong hindi, but what can I do? Hindi ko rin basta-basta matatalikuran, ang pamilyang kumupkop sa akin sa mahigit 4 na taon. And Daniel's my half-brother. Inilahad ni Selena kay Ezekiel, kung paano siya napadpad sa mga Roscoe, at ang naging buhay niya sa Malaysia. Do you love this Jack guy? No. At wala kaming relasyon, katulad ng sinabi niya kay Zane. Then you still love Zane. Hindi ba pwedeng wala akong mahal? Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ni Selena. Ezekiel chuckled bago ito tumayo at kinarga ang anak. I know you too well, Selena. Nakikita ko pa rin ang puso sa mga mata mo, kapag tumitingin ka kay Zane, kapag akala mong hindi siya nakatingin. You Ezekiel. Pahabol ni Selena na wika dito, na nag-iwan ng mahinang halakhak sa pandinig niya. 9:00 nang umakyat silang mag-ina sa kwarto, dahil nakatulog na rin si Jay-Z sa sofa, habang nagbabasa siya ng magazine sa living room. Sa totoo lang ay hindi ni Selena alam kung paano matutulog ngayong gabi, gayong wala siyang pagpipilian kundi ang tumabi kay Zane, sa kama kaya nagbasa-basa muna siya sa baba, umaasang pag-akyat niya itulog na ang asawa. Kumakabog ang dibdib niya, habang paakyat ng hagdan, karga ang anak na tulog na. Nasa kalagitnaan na sila nang lumabas naman si Zane, na tila naiinip na sa pag-akyat nila. Dagli nitong kinuha ang anak sa kanya, at hindi sinasadyang damaykit ang kamay ni Zane sa katawan niya. She ignored his gaze, at nagpauna sa pagpasok sa kwarto. Inilapag ni Zane si Jay-Z sa kama nito, na talagang pang isang tao lang. She sighed in desperation. Nagtanggal ng robo si Zane, leaving only his boxers on at umupo sa kama. Si Selena ay naghanap ng makapal, at hindi revealing na pajamas saka pumasok ng banyo. Kung pwede lang siyang sa bathtub na lang matulog, ay gagawin niya. Hindi sa natatakot siya kay Zane, sa anumang gagawin nito, kundi natatakot siya sa sariling damdamin, tuwing lalapit at hahawakan siya ng asawa. Nagtagal si Selena ng 30 minutos, bago lumabas ng banyo. Napaigtad pa siya ng mabungaran si Zane, pagbukas niya ng pinto. He was leaning his back, at the wall na tila inip na. Nang makita siyang palabas, ay agad itong hamarang sa dadaanan niya. Her heart beats thunder. Akaya ko'y sa banyo ka na matutulog. Kanina pa kita gustong katukin. Halos paanos ni Zane nasabi. Isinuklay ni Zane ang kamay sa buhok niya, at hindi si Selena nakakilos. His breath is on her face, his eyes on his lips, and his hands landed on her back, and pressed his body close to her. Iniharang niya ang mga kamay sa dibdib niya, at pinilit labanan ang kaba at kilig. She should be mad at him, but her heart was starting to melt, by his presence alone, tulad ng unang gabi ng kanilang kasal. I will make love to you tonight, my wife. Gusto kong burahin, kung anumang alaala ng ibang lalaki, sa isip at puso mo. I want you to remember me only, how I touched and kissed you.
That no other man can make love to you. Ako lang, tuloy-tuloy ni Zayn. Na wika, anumang sasabihin ni Selena ay napigil, nang lamapat ang labi ni Zayn sa kanya. She can feel his hunger, dahil sa una lang ito naging maingat. Kasabay ng paglalim ng halik nito'y, naglandas ang mga kamay sa likod at harap niya. Kinapa ni Zayn ang mga butones ng pajama para maubad iyon, at inilaglag sa sahig. His kisses trailed on her face, jaw, ear and neck. Tila uhaw sa matagal ng panahon. Ang kamay na naglalande sa katawan niya'y, nag-iiwan naman ng init na kanyang pagkatao, para tuluyang matangay sa damdamin. Inihiga siya ni Zayn sa kama, habang patuloy pa rin sa paghalik at pagdama. A mixture of apprehension and wanton, she closed her eyes, when Zayn gazed at her, while he massages her breasts. Nang mapagtantong wala siyang balak makipagtitigan dito'y, muli itong bumaba at inangking muli ang katawan niya. His hands moved down to her waist, and pulled down her pajama bottom. Nang may makapa itong maliit na tahi, ay inangat muli ang tingin sa kanya. Did you have a C-section? Ang tinutukoy ni Zayn ang panganganak niya. Tumanggo si Selena, bagamat hindi pa rin tumitingin sa mata nito. I'm sorry, my wife, kung wala ako sa panahon ng panganganak mo. Bulong ni Zayn sa kanya, at pinaglandas nito ang kamay, sa peklat na iniwan ng operasyong iyon. Then his hand lowered its trail, to the middle of her thighs. She went still. It was like the first time again. Muli siyang hinalikan ni Zayn. Habang ang kamay ay gumagawa ng kakaibang sensasyon sa pagkatao niya. She was hot and in need, and Zayn was satisfied with the look on her face. Look at me, Selena. Ako lang ang may iwan sa alaala mo, na gumagawa sa'yo ng ganito. No one else but me. Only me. Nang hindi siya nagmulat ng mata, ay tumigil ito sandali. Inangat nito ang katawan, kahit nararamdaman ni Selena, ang kahandaan nito. With puzzled eyes, napilitan siyang salubungin ang mga mata ni Zayn. Tell me you want me, Selena. Tumanggo si Selena, bahagya ngunit hindi tinanggap ni Zayn ang sagot niya. Tell me, and look into my eyes. Yes, Zayn. Yes what? I want you. Then why can't you look at me? Please, Zayn. Just look at me, Selena, and tell me I'm the only one. He commanded. She looked at him, and did what she was told. There's only you. No one else, she surrendered. Nang marinig ang mga iyon, ay muling lamapat ang labi ni Zayn sa kanya, at mapusok siyang hinagkan. Hello, love. Welcome home. Then he made a gentle thrust, then moved again, drove at her, and took her savagely. Ang lahat ng galit at hinanakit, na inipon ni Selena sa loob ng 4 na taon, ay tinunaw ni Zayn sa loob lang ng isang gabi. Iniyakap ni Zayn ang bisig, sa baywang niya, pagkatapos nilang magniig. Nagkunwari naman si Selena, na agad nakatulog, dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Huwag kang magkunwaring tulog, Selena. Tinatanong kita kung bakit mo ako, pinaniwalang may relasyon kayo ni Jack. Niyugyug ni Zayn ang katawan ni Selena, pero hindi siya nagmumulat ng mata. Alam niya ang ibig nitong sabihin. She never made love to anyone, at nakita niya ang kasiyahan sa mga mata ni Zayn, nang marealize iyon kanina. Selena, hindi siya sumagot. Selena, hindi pa rin sumasagot. Ganun ha, tignan natin kung di ka kumilos sa gagawin ko. Inalis ni Zayn bigla ang comforter, at lumantad ang hubad pa niyang katawan. Hindi ni Selena inasahan ang susunod na gagawin, hindi alam ni Selena, kung anong oras na siya nakatulog ng madaling araw. Zayn took her again in the 3 hour of the morning at muli ay nagparaya at tumugon si Selena. At ngayon ay isang mapusok na halik, naman ang nagpagising sa kanya. Good morning, my wife. Hinayla ni Selena ang comforter, na humulagpos at muling itinakip sa katawan, na hinilang muli ni Zayn, na hinayla niya rin pabalik. They made love over and over last night, pero nahihiya pa rin si Selena, na makita siya ng asawa, na nakahubad sa liwanag ng araw. It's too early, Zayn, ni hindi tayo halos nakatulog. Kunyari ay pag-alit na sabi ni Selena, at ipinikit muli ang mata. Dumagan naman si Zayn sa kanya, at inilapit ang mukha.
She knows he was teasing her again, but she doesn't want to make love in broad daylight. Bukod pa sa baka magising na ang anak, dahil 7:00 na. Katulad ka pa rin ng dati, you bruise easily with my kisses. Hinaplos ni Zane ang leeg niya, at balikat. Oh no, his marks again. Pupunta si Selena sa Roscoe, mamaya nang naka-turtleneck. It's your fault. Kung makahalik kay parang hayop na nanggigigil. Naiinis ni Selena na sabi, na ikinahalaklak ni Zane. Didn't you like it? Hindi siya sumagot. Natapos na ang pinakamahabang 4 na taon ng buhay ko, masisisi mo ba ako kung panggigilan kita? And besides, you know how I make love, to exhaustion. Nakalimutan mo na ba? Nang tumingin si Selena rito'y may pilyo sa ngiti ng asawa. She rolled her eyes. Ganyan ka rin ba sa ibang babae, kaya hinahabol-habol ka niya? Tumaas ng bahagya ang labi ni Zane, kasunod ay pagkunot noo. Umiwas naman si Selena, nang tingin ngunit hinawakan ni Zane ang baba niya, at pinilit siyang tumitig dito. Kung ang pag-uusapan natin ay nakaraan, yes. Wala akong natatandaang, may nagreklamong nakatalik ako, dahil sa hindi magandang performance. But you can't accuse me of infidelity, sa loob ng 4 na taong wala ka, my wife, diniinan ni Zane, ang huling salita. Because I never touched anyone, not even get close to anyone, while you were with another man, the whole time. So answer me, my wife. Did Jack ever make you scream, and beg in bed, like I made you? Nagulat si Selena sa bagong anyo ni Zane, na kanina lang ay masuyo at mahinahon. Oh, Zane, wala kaming relasyon ni Jack. Tumayo ang asawa at kinuha ang puting tuwalya, na nasa rack at ipinulupot sa katawan. Sasaglit tayo sa opisina ngayong araw, at isasama natin si Jay-Z. May importante lang akong asakusan pero sandali lang iyon, seryoso ni Zane na wika, bago pumasok sa banyo. Tumayo si Selena, at isinuot ang robe sa katinignan ang sarili sa salamin. She was like the 20-year-old bride, who just made love to Zane the first time. At ngayoy kakailanganin niyang muli ang concealer, para itago ang mga bakas na iyon. At dito na po nagtatapos, ang 10 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.